Tumayo po ang lahat para sa ating orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pasisinayaan ang liturhiya ng pagsasabit ng mga simbolo sa puno ni Jese. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa mga sinaunang mga tao hanggang sa kapanganakan ni Kristo ay kasaysayan ng pagmamabuting loob ng Diyos at ng Kanyang walang hanggang katapatan. Ang tradisyon ng Jesse Tree o ang puno ni Jese ay pagninilay sa kwento ng buhay ng mga taong bumuo sa kasaysayan ng pagliligtas. Ito ay mga kwento hango sa Biblia kung paano sila ay ginabayan ng Diyos sa harap ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Winika ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jese, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ito ay pangako ng magagandang bagay na darating sa kabila ng kahinaan at pagkukulang ng mga tao. Ang Diyos Ama ay isinugo ang Kanyang anak upang lahat ay maligtas. Ang mga simbolo na ilalagay sa punong ito ay matitingkad na tanda ng kagandahang loob ng Diyos ng Kanyang pagpapatawad
at ng lagi niyang pagsubaybay. Bilang bahagi ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, ating balikan ang mga kwento sa banal na kasulatan upang tayo ay magabayan sa ating pagtanggap kay Kristo sa darating na Kapaskuhan. Ika-4 na araw, si Jacob. Pakinggan natin ang pagtatagpo ng Diyos at ni Jacob kung saan ipinakita ng Diyos ang kaniyang katapatan sa kaniyang tipan kay Abraham na kaniyang tinupad sa lahi ni Jacob, ang bayan ng Israel. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Tinawag ni Isaac si Jacob at matapos basbasan ay pinagbilinan. Huwag kang mag-aasawa ng Kananea. Pumunta ka sa Mesopotamia sa bayan ng iyong lolo Betuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyong si Laban. Sa iyong pag-aasawa, pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at naway magkaroon ka ng maraming anak, upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi, tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapasa iyo nawa ang lupaing ito na iyong tinitirhan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia, sa kanyang tiyong si Laban, na anak ni Betuel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebeka, na ina ni Jacob at Esau. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglugpog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang nagdaan na abot sa alangit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng lingis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon, na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Panginoon, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lagi mong ipinakikita ang iyong wagas na pagmamahal sa pamamagitan ng iyong katapatan. Ang iyong tipan kay Abraham ay ipinagpatuloy mo sa kaniyang angkan, kay Isaac, kay Jacob at sa bayan ng Israel.
kami rin ay nagtitiwala sa iyong kagandahang loob at sa iyong hindi matatawarang katapatan. Bagamat kami ay makasalanan at masuwayin, hindi mo binabawi sa amin ang iyong pagmamahal at pangangalaga. Iyan ang lagi naming inaasahan, O Panginoon, lalo na sa mga oras na kami ay nahihirapan at halos nawawalan ng pag-asa. Ang hagdanang nakita ni Jacob sa pangitain kung saan manhik manaog ang iyong mga anghel ay tanda ng mas mabubuting bagay na darating, sapagkat mismong darating ang manunubos. Hindi lamang si Jacob at ang kanyang angkan ang tatamo ng pagpapala, kundi ang buong sangkatauhan ang makikinabang sa iyong idudulot na tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa biyayang iyong kaloob at kay Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Halina, Jesus, at kami ay mula sa kasalanan iyong iligtas. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula isinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Kasama ng lahat ng inyong mga panalangin, ang misang ito'y hinaalay natin para sa lahat ng nagpadala ng kanilang misa pasasalamat, para sa kanilang mga natatanging intensyon at mga mahal sa buhay na yumao. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si San Ambrosio, isang obispo at pantas ng ating simbahan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng mga apostol na si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan, alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaninningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga nagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari parang katarungan, magiging payapat susunod ng madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Panginooy darating, tayo'y Kanyang hahanguin sa pagiging bihag natin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan
na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba at pariseyo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitikong, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan? O ang sabihing, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay, tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Naggilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. Nakakita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay, wika nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang kakaibang pananalig o pananampalataya ang ating narinig mula sa mga tao sa kwento sa ating ebanghelyo. Isang pananampalataya na naipakita hindi para sa sarili, kundi para sa ibang tao. Sama-sama, tulong-tulong, na binitbit ng mga tao ang isang paralitiko gamit ang higaan. Nais nilang mailapit ang paralitiko kay Jesus para mapagaling. Ngunit sa dami ng tao sa loob ng bahay kung nasaan si Jesus na nangangaral at nagpapagaling ng mga may sakit, hindi nila magawang mailapit ang paralitiko. Kaya ang ginawa ng mga tao na nagtulong-tulong, inakyat nila yung bubong. Yung bubong, binutas nila. At mula sa bubong, ibinaba nila yung paralitiko para mailapit kay Jesus. Hindi magagawa ng paralitiko na mapagaling ang kanyang sarili kung hindi dahil sa tulong ng mga maraming tao. Sila yung naging daan para siya ay mapagaling. Dahil hindi makakilos ang paralitiko, ang ibang tao ang kumilos at tumulong para siya ay mapagaling. At dito, namangha si Jesus dahil sa pananampalataya ng mga tao para sa iba. Dahil sa tulong
ng mga tao para sa iba. Sadyang may mga pagkakataon na para tayong paralitiko, hindi makakilos. Kaya kailangan natin ng ibang tao, kailangan natin ng tulong ng ibang tao para tayo ay maibalik sa dating pagkilos o sa pagkilos ng mabuti. Marami ang mga balakid na nagpaparalisa sa atin, gaya ng bisyo. Kapag ang isang tao lulong sa bisyo, hirap itong mamuhay ng malusog. Kaya kailangan ng ibang tao na magtuturo, nagagabay para maalis ang mga taong lulong sa bisyo. Kapag ang isang tao ay may sakit, hindi ito makagalaw, hindi ito makatayo ng maayos, hindi ito makaisip o makakilos. Kaya kailangan ng ibang tao na mag-aalaga para ang isang tao ay maibalik sa dati, para ang isang tao ay gumaling. Ganun din kapag ang isang tao ay sadlak sa kasalanan. Malaking balakid ang kasalanan para ang tao ay makakilos ng mabuti. Kaya kapag ang isang tao ay sadlak sa kasalanan, kailangan ng kapwa-tao para tulungan itong maalis sa sadlak ng kasalanan. Marami sa atin, nung nag-lockdown, na paralisa, hindi makakilos, nahadlangan sa pagkilos dahil sa virus. Tingnan nyo nga ngayon, mga itsura natin, di ba? Meron tayong mga face mask, nagfi-face shield pa tayo. Dati, nung wala pang coronavirus, pag naka-face mask ka, ang tingin sa'yo may sakit. Di ba ganon? O kaya, ang gumagamit lang nito ay yung mga nasa ospital, yung mga nag-oopera. Pero hindi natin to ginagamit ng pang-araw-araw. Pero tingnan mo ngayon, di ba? Ang hirap, kailangan may ganito. Hindi tayo makahinga ng maayos. Pero kailangan natin dahil mayroong coronavirus na nagparalisa sa atin. Marami nawala ng trabaho, marami hindi makakilos ng maayos, hindi makalabas ng bahay basta-basta. O kahit nga dito sa simbahan, kailangan pipila tayo. Magandang imbitasyon sa atin ito para mawala at para maging maayos muli ang ating buhay, mawala ang virus, maibalik tayo sa dating buhay. Kailangan natin ng tulong ng isa't isa. Kailangan natin ng pagkakaisa. Mga kapatid, ito siguro ang tinuturo sa atin ng pandemya, ang magkaisa. Hindi ito paligsahan kung sino ang tutulong, kung sino ang may ginagawa. Hindi ito laban ng gobyerno. Hindi rin ito laban ng bawat isang tao, kundi laban natin ng sama-sama at tulong-tulong. Hindi lang mga doktor ang makakapuksa sa COVID-19. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan nating magtulong-tulong para tayo ay makabalik sa dati at makakilos ng mabuti. Ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Saint Ambrose, magandang balikan yung kanyang sinabi. Ang sabi ni Saint Ambrose, "It is not enough that you wish well, but you do well." Hindi sapat yung magsalita ka lang ng maayos. Dapat kumilos tayo ng mabuti at maayos. Madaling sabihin kapag ang isang tao ay may sakit, gagaling ka, pakatatag ka, pakalakas ka. Madali yun. Pero ang kailangan,
pangangalaga, pag-alaga, pagkalinga. Madaling sabihin kapag ang isang tao ay lulong sa bisyo, kaya mo yan, malalampasan mo yan, itigil mo na yan. Pero ang kailangan sa mga taong lulong sa bisyo, pangunawa, paggabay, isang programa para maalis sila sa bisyo. Itong pandemic, madaling sabihin na magaling ang Pilipino. Madaling sabihin na matatag ang Pilipino. Makakabangon ang Pilipino. Madaling sabihin yon, pero hindi lang yon ang kailangan natin. Ang kailangan natin, tulong ng bawat tao. Ito ang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo. Hindi gumaling mag-isa ang paralitiko, kundi gumaling dahil sa pagkakaisa at pagtutulong-tulungan ng mga tao. Ang pagtulong para maibalik sa mabuti ang isang tao ay kinalulugod ng Diyos. Ito nawa ang maging isa sa ating misyon dahil ikinatutuwa ng Diyos na ang taong may puso para sa kapwa-tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang ganap na pagtitiwala ng mga kaibigan ng lalaking paralitiko. Manalangin tayo para sa paggaling at pagkabuo ng tao sa mundo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway patuloy na kumilos upang matupad ang mapangligtas na misyon ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway laging handang magpatawad sa iba dahil sa pagkaunawang tungkulin ito ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga taong wari bilanggo ng kanilang pagkamakasalanan naway makatagpo ng tunay na kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng ginhawa at pag-asa kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa pagpapatawad sa amin ng iyong anak. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong linggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Ambrosio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangakong mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan
kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon, sa pagbalik mo, kami iyong bayan ay daratnan mo. May pananalig tapat sa'yo, sinisikap sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin ang iyong sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mamaya po pagkatapos ng misa, ay babasbasan tayo ng banal na tubig at ang mga daladala nating mga dasalan. Mangyari po pagkatapos nito ay manatili lamang tayong nakaupo at hintayin natin na matawag ang kulay ng ating kinakaupuan upang maging maayos at organisado ang ating paglabas. Marami pong salamat. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Isang paalala po, bukas po
ay Immaculate Conception, kapistahan po ng mahal na Birhen na Imakulada. Kaya po inaanyayahan ng lahat na magsimba po. Isa po itong Holy Day of Obligation. So obligasyon po natin na magsimba, at sa mga schedule ng ating mga misa dito sa Quiapo ay susundan po natin ang Sunday schedule. Ibig sabihin, oras-oras, magsimula alas 5 ng madaling araw hanggang sa alas 7 ng gabi ay may misa po tayo dito sa Quiapo. Pakitingnan lang po ang schedule sa ating Facebook account para po sa mga eksaktong oras. Muli po, magsimba po tayong lahat bukas po para sa pagdiriwang ng kapistahan ni Maria Immaculada. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, lahat ng mga nasalanta ng bagyo at may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati